po tayo sa paligid ng ating church. Okay po, ang ganda po. Kulang pa daw po yan. Next week, mapupuno na yan. ng mga kumukutitap. Mag-countdown po tayo. 33 days before Christmas Day. Malamig na ang simoy ng hangin. Sabi nga nila, amoy bonus na. Amoy 13 month, 14 month, 15 month, and 16 month pay pa. Amen po ba? Nakagawa na po ba tayo ng checklist para sa mga inaanak, food for Noche Buena, and Medianoche, mga party, etc. Huwag po sana nating makaligtaan isa ang pinaka-importante sa lahat. Ano po yun, Sister Lina? Galing-galing ni Sister. Bukod doon, meron pa galing-galing ni Sister Iya. Na-gets niya agad. Ano po yun? Of course, the giving of our tithes and offering. Di po ba? Bear in mind mga kapatid that all that we have, our life, our strength, our job, and the wisdom to conduct or perform our tasks ay galing lahat sa ating mabuting Diyos. Dahil apart from God, we can do nothing. Amen? Kaya nararapat na siya ay ating pasalamatan for all the blessings that we receive sa buong taon, especially po this Christmas season. Amen. I encourage you, brethren, to give what is due to the living God. And I assure you, whoever sows generously will also reap generously. Di po ba? Amen? Napatunayan ko po yan, totoo po yan mga kapatid. The more na magbigay ka, hindi mo mapapantayan ang ibabalik ng Panginoon sa iyo. Amen? Hindi man po financial yan, sa kalusugan, sa karunungan, marami pong kapalit. Amen po ba? Amen. So brothers and sisters, wala pa yung mga iba. Please rise for our Shema Israel. All together, please. Hear, O Israel, the Lord is a God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your might. These words which I am commanding you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Bago po ang lahat, nais ko po munang i-welcome back si Sister Rowin Esposo, ang ating pamangkin ni Sister Raquel, the beautiful Rowin. Ganon din po sa ating bagong kasama dito na nadala ni Brother Rodel, si Sister Vivian Mamitas with her daughter, Isabel Twine. Welcome po sa ICC, mga kapatid. Amen. Okay, let's proceed na po sa ating praise and worship song to be led by Sister Mary Jane. Wala pa po siya. Amen. So purihin po ang Panginoon. Sa araw po na to ay ating pag-aaralan yung unang bahagi ng langit o heaven na atin pong inaasam-asam. So, nung mga nagdaang 3 linggo, tinalakay po natin yung katotohanan tungkol sa impyerno. And then, ito pong susunod na 3 linggo din, tatalakayin din po natin yung kahalagahan ng langit. Okay, so, tatandaan po natin, kapag pinag-usapan natin ang langit, huwag niyong akalain na katulad ito ng lupa. Kasi nga, tayo makalupa tayo no? Bumagsak tayo sa kasalanan at ang buong orientation natin sa buhay ay puro makalupa. So, isa sa mga mistake na sa pagkakaunawa sa pag-interpret ng Bible about heaven ay yung tignan mo yung langit na parang lupa. Okay? So, yan pa yan sa mga tatalakayin natin. Kaya, alam nyo actually, madali lang naman talagang intindihin ang langit Kung Bible lang talaga yung pagbabasya mo, ang linaw naman Andiyan lang sa harapan mo, ang linaw yung tungkol sa may heaven. It was revealed already in the Bible. Kaya lang bakit humirap? Bakit humirap yung intindihin ng langit? Bakit ang idea ng langit ay naging abstract?
Para bang naging isang matalinghaga, para bang isang naging mysterious yung heaven. Samantala ang Bible, ang linaw-linaw, andyan na yun eh. Ipinakita niya kung ano talaga ang langit. It is because ang daming mga mali-maling mga katuruan. Okay? So ngayon, tatandaan po natin, bago po tayo magpasimula, ang langit at ang impyerno, ang kamatayan at ang katuwiran, ang kaharian ng Panginoon at ang new creation, lahat ng ito ay present reality as well as future reality. Sabihin nga po ninyo, present reality and future realization. Mahalaga po kasi ito sa pag-intindi ng Biblia. For example, pinag-usapan natin ang eternal life. Ang eternal life pinag-start na ngayon. At kung namatay ka, dire-diretso lang po yan. It is a future realization. Hanggang sa restoration of all things, hanggang sa tinatawag nating after ng resurrection. Tatlo po kasi ang ang takbo ng buhay natin, no? Alam na naman po ninyo ang Biblia, nung ginawa ni God ang lahat ng bagay, it was good. Okay? And then bumagsak sa kasalanan. And then nung bumagsak sa kasalanan, ang tao namatay. So ngayon, ang Panginoong Diyos, tayo na mga binuhay ng Panginoong Hesus, ay bagamat nandito pa tayo sa lupa, pero meron na tayong buhay. Pero yung wala sa Panginoon, bagamat buhay sila ngayon, but they are dead according to the gospel. Patay sila kasi wala na yung ugnayan nila sa Diyos. Okay? So ngayon, pag namatay ang tao, ngayon, dalawa ang kanyang destination. Kung buhay ka ngayon, ayon sa Ebanghelyo, kung ikaw ay natanggap mo yung buhay na kaloob ni Christ, ibig sabihin, buhay ka na ngayon. Pag hindi mo natanggap yung buhay na kaloob ng Panginoon ngayon, you are dead. Ang lino yan sa may Biblia. Amen pa ba? Okay. So kung buhay ka ngayon, definitely, pag namatay ka, tuloy-tuloy ang buhay. Okay. Kung patay ka ngayon, definitely, tuloy-tuloy yung kamatayan mo hanggang sa may kabilang buhay. Okay. So, ibig sabihin, kung ngayon pa lamang ay ang sino yung pupunta sa impyerno? Of course, ang buhay niya ngayon, impyerno na. Kasi ang impyerno, present reality na yan sa buhay ng mga tao. Foretaste pa lang habang buhay, yung nararanasan nila yung puot ng Panginoon na cut off sa life ni God. Nararanasan niya na yung foretaste ng hell. Definitely, pag namatay siya, dire-diretso yung impyerno sa kanya. Hanggang sa resurrection ng mga patay, lalo na yung forever na yung kanyang impyerno sa buhay niya. Okay? So, ganun din tayo. Ngayong buhay na tayo, nasa heaven na tayo It is a present reality. Sinabi nga ni Apostle Paul, nung naborn again tayo, He seated us up in the heavenly places. At malinaw yung turo ni Apostle Pablo, meron na tayong heavenly citizenship. Ngayon pa lamang. Amen po ba? So, present reality na ang heaven sa atin. And then, pag namatay tayo, definitely, buong destination mo, heaven. Okay? Tapos, pag yung sa resurrection of the dead, ayun na yung fullness ng heaven. So, ang kalagayan natin ngayon, pag namatay tayo, ang kalagayan ng mga kaluluwa ng tao ay pupunta yan sa tinatawag na intermediate state. Pero hindi po yun purgatorio. Okay? Pinag-aralan na po natin yan. Kung kayo po ay hindi nyo pa kayo aware doon sa tinatawag na intermediate state, sa Hades kasi, yung tinatawag na intermediate state, merong dalawang compartment yun. At sa pagitan nun ay merong tinatawag na great chasm. Malaking agwat na yung nandito sa impyerno at nandito sa langit, hindi sila po pwede makatawid. Okay. So ngayon, ipinakita yan at nireveal yan ng Panginoong Yesus. Okay. Napag-aralan na natin yan nung tinalakay natin ng impyerno. So ngayon, yun yung intermediate state. Lahat ng kaluluwang nandoon ay naghihintay ng resurrection. Ang resurrection ay dalawa. The resurrection of the just and the resurrection of the unjust. The resurrection of the righteous and the resurrection of the wicked. Parehas sila mag-resurrect. Okay? And then, tayo, pag after ng resurrection, yung purpose ng Panginoon, yung kanyang original purpose sa kanyang creation, ay itutuloy na natin yon forever and ever. Pero yung mga namatay, ay
tuloy-tuloy na sila doon, bibigyan din sila ng katawan na designed for heaven, for eternity, para sa eternal destruction. At nakakatakot yung impyerno, hindi po ba? Natalakay po natin. 3 linggo po natin tinalakay yan. Ngayon, kung gusto mong maunawaan yung kabuuan ng idea na yan, balikan nyo yung mga videos natin sa YouTube. Okay. So ngayon, magko-concentrate tayo sa heaven. Ngayon, ang isa sa mga patotoo ng Panginoong Yesus ay makikita po natin sa John chapter 14, verse 1 to 6. Bagamat hindi binabanggit dito yung heaven, pero alam natin heaven yan. Amen po ba? Walang dispute dyan na iyan ay heaven. Ang sabi po rito sa may verse 1, let not your heart be troubled. Kasi nung mga time na ito na yung mga panahon na kung saan ang Panginoong Yesus ay malapit nang mag-depart. Malapit na siyang i-crucify niyan. So, ipiniprepare niya na yung puso ng kanyang mga alagad na huwag kayo mag-alala kasi yung susunod-sunod na mga kaganapan noon talagang masisway talaga kahit sino, kahit nga yung mga apostles niya nasway Akala nila hopeless na. Yung pala, part pala iyon ng plan ng Panginoon sa redemption natin. Okay. So, sabi ng Panginoong Yesus, huwag kayong mabagabag. Kung kayo ay naniniwala sa Diyos, believe also in me. Hindi po pwedeng si God the Father lang. Sapagkat we have to believe in Jesus Christ. Kasi ang heaven ay marirealize lamang sa pamamagitan ni Jesus. Okay? At sinabi niya, in my Father's house are many mansions. And if it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Babalik daw uli siya pag na-prepare na yung mansions. Okay. And receive you to myself, that where I am, there may be you, may be also. And where I go you know, and the way you know. And Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going, and how can we know the way? At ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi nabanggit yung heaven dyan. And yet, alam natin, heaven ang pinag-uusapan. Sapagkat ang heaven ay kung nasaan yung Father. Amen pa ba? Okay. So ngayon, isa sa naging problem ng pag-interpret dito, alam nyo, ang nakakalungkot, sa mahabang panahon, ang tagal ko nang naging Kristiyano, sa mga preaching ng mga pastor, sa bibig ng marami mga Kristiyano, ang pagkakaintindi talaga din, literal yan. Mansions. For example, I am the way. Ibig mo sabihin, literal ba si Jesus, daanan siya? Figures of speech po yun. Amen pa ba? Pag sinabi ni Jesus, I am the door, huwag mo isipin, si Jesus pintuan. Amen pa ba? Pag sinabing tayo ay sheep, ay huwag mo akalaing tupa ka nga. Katulad nung sa may Africa, yung niliteral, o kayo ba'y tupa ng Panginoon? Oo, o sige, kumain kayo ng damo. Puntahan na siya doon, kumain damo. May video po yan. Nakita niyo pag yung naliteral mo ang lahat, nakalaking problema niyan. Amen. So ngayon, hindi natin matatalakay ngayon yung mansion. Actually, next week yan naka-design. So ngayon, bibigyan ko lang po kayo ng kaunting idea kung literal ang mansion. Okay. Taken for granted na literal yan. Sino kaya ang may pinakamalaking mansions? Kayo ba'y nakakita na ng mansions? Papunta kayo ng internet, kung gusto makita ng mga mansion. Ang lalaki nun, para mga castle yun. Amen. Sino kaya ang may pinakamalaking mansion sa langit? Si Abraham? Si Moses? Si Elijah? Sino kaya? Si Apostle Paul? Sino kaya? Pangalawa, may swimming pool kaya yung mansion doon? Gaano kaya kalaki yung parking area doon? Siguro, kasi malaking bahay yung kailangan ng katulong. Di ba? Kailangan may maglinis doon Total, earthly rin lang yung pagtingin mo sa may mansion, iliteral na natin. Nakita niyo, magkakaproblema, hindi ba? Ilang kaya ang chandelier doon? Paano pag napunding bumbilya?
May Ace Hardware kaya doon, mabibilihan ng... Tama? Saan kaya ako bibili ng walis doon, pamunas? Kasi ang laki nung lilinisin eh. O, isipin nyo yan. Ang laking problema pag niliteral mo yan. Paano, syempre, kailangan pa ba ng pintura doon? Kaya kung kailangan pintura, kailangan may hardware din sa langit. Kailangan din may karpentero kasi i-repair mo eh. Ang laking problema kapag niliteral mo talaga yung idea mo ng langit. Kasi bakit ganun tayo mag-isip? Kasi nga, taga-mundo tayo eh. Kaya, ang thinking mo sa mansion na sinasabi ni Jesus, katulad ng mansion sa lupa. Laking problema yan. Paano kaya electric bill doon? Ang daming kwarto noon, daming bumbilya noon, daming ilaw noon. Kung hindi pa pwede isang katulong doon, hindi mo kayang linisin mag-isa. Mansion yun eh. Kaya nagtatanong ko kayo nakakita ng mansion. Ang lalaki pong bahay noon. Ito nga lang, hirap ng linisin ito eh. Amen ba? May gagamba pa kaya doon? Siyempre, kung gagamba, may sapot. Ang laking problema po niyan, pag niliteral mo po yan. Siyempre doon, mansion. Kailangan pa kaya ng sasakyan kasi punta ka sa may kapitbahay mo doon. Puro mansion na bahay natin doon eh. Punta ako sa bahay ni Brother Che, ay Sister Che. Sister Che, may mantika ba kayo? Ang laking problema yan pag niliteral mo yan. Lahat magiging literal. Okay. Kumusta ka naman kaya ang higaan doon, kutsyon? Ha? Baka kailangan pa ng telepono doon. So ngayon, ito ang ating greatest mistake. Common mistake ng maraming Kristiyano at tagapagturo. Literal na literal. Yung obvious na figure of speech, niliteral nila. Kaya tuloy, humirap eh. Humirap. Kaya ganyan ang problema ngayon doon sa issue ng 666. Na literal, kaya tuloy nagkabulbuhol. Kaya ngayon, alam nyo ba, ang naging problem ngayon, itinuro sa pulpit ng marami mga born-again churches dito sa may Pilipinas na yung kaya ayaw nilang pabakuna kasi nandun daw yung microchip doon sa may bakuna. Nakakalungkot, alam nyo ba, isa sa mga tao na yung isa sa mga anti-vaxxers, kung tawagin natin yan eh. Anti-vaxxers. Isang kapatid kung makikita mo yung post niya sa wall niya sa Facebook, po talaga anti-vaxxer siya. Ang paniwala niya talaga, etong vaccine ay programa ni Bill Gates na depopulation program daw. Para mabawasan ang population ng mga tao, mababaksin, matatagyan ng microchips para marami daw mamamatay. Yan yung itinuro sa pulpit. Isipin mo ako magpastor, magtuturo ko ng ganyan kasinungalingan sa inyo. Mapopoison ang mind ninyo. At kapag may namatay na mga membro dyan, pananagutan ko yun kasi ako nagturo ng kamalian eh. Tama ba? Alam mo yung isang kapatid na kinikwento ko sa inyo, nagka-COVID siya, bago lang itong reset, last lang. Grabe. Ewan ko kung masurvive niya yun. Kasi critical siya eh. Anti-vaxxer yun. Ilan na yung mga namatay sa ganyan, katigasan ng ulo. Maling paniniwala, maling pagtuturo. Kaya mag-ingat kayo sa tinuturo nyo rito sa pulpit. Hindi madali yung tatayo ka. Kahit ay mag-post kayo ng kamalian sa Facebook, mag-ingat kayo. Kasi responsibility nyo yan eh. Pag may naniwala sa kasinungalingan ninyo, hindi kayo sure, ipinost ninyo sa may Facebook, kumalat at marami naniwala doon, pananagutan yung kaluluwa sa Panginoon. Kasi contributor kayo sa error. Tayo, ang ating trabaho is to disseminate truth. Kaya huwag kayong post ng post kung hindi rin lang kayo sigurado. Okay? Mag-ingat po kayo dyan. So ngayon, yan po ang isang common mistakes natin. Naliliteral natin yung mga plain na figures of speech ng Panginoon. So, ito ang mga reasons, unang-una yan. Bakit naging mahirap ang doctrine ng langit? Unang-una dahil sa tinatawag na literal interpretation. O yan, yung mansion na literal. O pangalawa na literal yung streets of gold. Sa langit daw, streets of gold. Of course, may pinagkunan sila niyan doon sa Revelation 21:21. Di ba? Magtanong kayo, mag-interview kayo, subukan lang ninyo mag-interview kayo sa mga Christians, pati mga pastors. Ipa-describe mo sa kanila ang heaven. Ang common sasabihin nila, may mansion. Pangalawa, streets of gold.
Ganon nila kaliteral kinuha. Samantalang ang Book of Revelation is highly symbolic. Sabihin nga ninyo, highly symbolic. Kayo ba'y nagbasa na ng Book of Revelation? Doon nga dinescribe si Jesus na yung lamb na maraming horns, maraming mata. Ay, pag niliteral mo yun, malaking problema yun. Amen po ba? Ipinakita doon si Jesus, yung bibig niya may espada na gumaganong-ganon. Huwag mo ililiteral yun. Highly symbolic yun. Amen po ba? Akala kasi natin yung symbol, yun na yung reality. Mali. Iyan ang error. Yung symbol, symbol lang siya. Ang symbol ay representing the reality. Hindi yung symbol ang mahalaga, yung reality ang hanapin mo. Kung tuwing nagdi-discuss sa may Book of Revelation, ang hahanapin mo yung reality. Every time nagdi-discuss si Jesus about parables, yung reality ang hanapin mo, hindi yung symbol. Amen po ba? Diyan nagkagulbuhol ang kwento. Kaya humirap ang Bible intindihin. Literal interpretation. Hindi po natin matatalakay ngayon ang Streets of Gold. I-reserve ko yan sa third Sunday. Amen. Okay. So ngayon, another problem ay yung misconceptions. Grabe. Kasi nga, literal yung pagkaka-interpretation, of course, what do you expect? Mga misconceptions. Ito galing sa bibig mismo ng isang pastor. Napakinggan ng isang kapatiran natin. Napakinggan from the very mouth of a pastor. Ang pagkakaintindi niya sa heaven, tayo, pag nasa heaven na tayo, nandun na tayo sa mga ulap, patalbog-talbog tayo doon. Ganun niya lang dinescribe ang heaven. Sa tingin niyo, ganun? Kasi sabi nga sa may Matthew 22, sa resurrection, tayo magiging katulad ng mga anghel sa langit. Alam mo ba, ito nakakagulat. Ito, this is true story. Nakakagulat. Kahit ikaw, di mo expect na sasabihin ito ng isang 96 years old na Baptist woman. 96 years old. Christian siya. Tinanong siya ng kanyang apo, Lola, excited ka bang pumunta ng langit? Siyempre, Christian family sila. Alam mo, sagot ng lola niya, ayoko. Hindi ako pumunta doon. Boring. Why? Ikaw, sabi mo, ang langit, boring? Bakit? Ano ba nasa mind niya? Siguro inisip niya ganyan. Sa ulap, patalbog-talbog ka lang. Hindi na ipaliwanag, kasi alam mo ba, pag niliteral mo, malalayo ka doon sa reality nung sinasabi tungkol sa heaven Yung mga maling pagkakaunawa, maililigaw ka talaga. Kaya tuloy ang tingin mo na sa heaven, sa halip na excited ka sana, pupunta ka doon, kung forever nga naman patalbog-talbog ka lang sa ulap, talagang boring na talaga yan. Kayo ba nga, gusto nyo ba yung ganon? Kung sa langit, may kanya-kanya tayong mansion, ang lalaki. Ikaw lang mag-isa, yung asawa may separate mansion, yung anak may separate mansion. Malaking problema yan Anong gagawin mo mag-isa ka doon? Ang laki-laki ng bahay mo. Ang bahay mo siguro, mula dyan dito sa dulo, hanggang doon. Kaano yan mansion, laki. Ikaw lang mag-isa. Di ba? May kanya-kanyang mansion yun ang pagkakaintindi nila Misinterpretation. Misconceptions. Ang laking problema. Amen po ba? So ngayon, pangatlong napakalaking problema. Bakit? Humirap yung pagkakaintindi sa langit. Alam mo, pumunta kayo ng YouTube. Manood kayo ng YouTube. Magbasa kayo ng mga article sa internet. Kaya nga ako ito po, hindi ko sinasabi, magbasa kayo Ibig ko sabihin, grabe ang daming mga maling mga testimony, mga false testimony about heaven. Ang daming nakapunta ng langit, ang daming nakapunta ng impyerno.
Tapos, alam mo ba, iba-iba yung testimony nila, iba-iba yung kwento. Gumulo. Meron pang isa nagsabi, pagpunta ko doon, sabi niyang ganun, nabasa ko sa isang article sa dinala daw siya ni God doon sa langit, and then may malaking screen daw na TV, ang laki-laki. Tapos kinuha daw ni God yung remote control niya, tapos pinilay niya daw yung buhay niya, nakita niya yung buong buhay niya, yang hiya daw siya. Oh, may remote control pa si God, ha? Kita mo yan, grabe yan. Kaya nga, mag-iingat kayo yung mga testimonies sa mga balita. Ang daming librong naglipana ng mga testimony daw na pumunta ng langit. Ang daming pelikula. Kumita ng milyon-milyong dolyares. Eh, siyempre nga naman uy, nakapunta ng langit, ang ganda, panoodin natin. Bili tayo ng librong ganyan. Pinagkakitaan niya ng maraming pera. Payo ko sa inyo mga kapatid, stick to the Bible. Sufficient ang Bible. Hindi kayo maniniwala na sufficient ang Bible. Pag hindi mo nakitang sufficient ang Bible, ibig sabihin, parehas ka rin ng mga thinking ng mga taong iyon na hindi sufficient ang Bible, kailangan pa ng additional to testify about heaven and hell. Amen po ba? Okay. Naalala ko kasi, karamihan sa mga napanood ko sa YouTube at nabasa ko mga articles, karamihan sa mga dahilan nila, yung near-death experience. Meron din yung buhay sila na dinala doon. Okay? Meron naman yung near-death, yung na-aksidente. Tapos, dinala sila sa langit. Meron din yung patay na. Meron yung isa dito mamaya, patay na siya for 1.5 days, patay na siya. Then, binuhay daw siya uli. So, kanya-kanyang, ang dami pa niyang version. Pero, bago po tayo pumunta dyan, ang naalala ko, ang unang-una nagpatotoo na siya ay nakapunta ng langit ay si Muhammad. Siya yung unang-unang naringgan ko na nagtestimony na nakapunta siya ng langit at nakita niya doon sa may langit yung mga sinusunog sa impyerno. Pinag-usapan natin ito noong nakaraan the other week. Tama? Alam naman natin, bulaan yung testimony niya Kasi nakita niya sa impyerno, yung mga babae na naglalabas ng buhok, nasa impyerno, ang offense nila, naglabas lang ng buhok, nasa impyerno na sila. Nakatali pa yung buhok nilang gano'n, sinusunog silang gano'n, no? O, kitang-kita mo, bulaan siya. Tama? Yung the way he describes hell, ay nagpapakitang bulaan siya. Tama? Kasi may mga demon torturer doon sa explanation niya O napag-usapan natin ng impyerno. Kaya nga, kung hindi mo pa napanood yung impyerno, kasi hindi mo gaano maintindihan yung ibang sinasabi ko rito. Ang mga ibang sinasabi ko rito ay na-discuss ko for last 3 weeks. May YouTube naman yan, panoodin ninyo. Okay. Tapos ngayon, ito po yung isang sumikat na libro. Actually, movie nito na panood ko Ang laki ng kinita ng movie na ito kasi Heaven is for Real. Ito po ay isang bata na nung siya ay nakaranas ng near-death experiences. Ito po yung bunso niya na si Colton. Anak siya ng isang pastor sa Wesleyan. And then, nagpunta yung mga testimony niya na nakita niya daw yung heaven. Nakita niya, dami niya mga kwento. Tapos, at ito ay, kita niyo yung kanyang sales, noong 2012, nakapag-produce na 1 million e-books at nakapagbenta sila ng libro na 10 million copies. And then, na-awardan siya ng Platinum Sales Award and Diamond Sales Award. Isipin mo, laking pera niyan. Gusto ng tao yan Ang tao, alam mo kasi pag naniwala ka sa ganyan, i-abandon mo yung testimony ng Bible, mag-rely ka na lang doon sa testimony ng tao. Tama? Ganyan din, kaya nga delikado yung mga puro dreams. Mag-ingat kayo. Kasi i-abandon mo na yung Bible paniniwala mo na yung panaginip ng isang tao. Ingat kayo sa mga ganon. Ang Bible is complete itself. Tama? Ibig sabihin, pag kumpleto na, kailangan pa bang dagdagan? Kailangan pa ba ni God ng assistant na kinakailangan? Pag papuntahin ko nga si Sister Nancy doon sa heaven para ipakwento niya. Kasi pag ginawa ko yon, parang ibig sabihin, kulang yung Biblia. Hindi sufficient yung mga testimony doon. Si Jesus na nga yung final testimony.
Ang dami-dami niya nang pinapunta sa may heaven. Si Jesus na yung final testimony. Amen po ba? Kumpleto ng Bible. So ngayon, eto pa, another na isang bata, I think 12 years old itong si Alex Malarkey, at kumita rin itong kanyang libro noong 2010. At ito ay na car accident at siya ay nagkwento na siya ay nakapunta sa langit. And then dinescribe niya at ginawa naman nila ng libro ito. Ngayon, kalaunan, nakonvict yung bata. No mga siguro after 2 years, nakonvict siya na yung kwento niya fabricated lang. Pinagkakitaan na to ginagawa na to ng libro. Ang dami na nakinabang, ginawa na ng movie. So ngayon, sa tulong ng mga kapatid natin sa sila katulad yung grupo nila John MacArthur, sila Justin Peters, natulungan siya na counsel siguro siya at naituwid siya. And then gumawa siya ng open letter, sinabi niya na fabricated niya lang yung kanyang libro. Nahihirapan na ngang bawiin sa publishing kasi nasa circulation na Nung nirecant niya, ito yung kanyang letter sa publisher. Sinabi niya yun, and then sinabi niya bandang huli, I want the whole world that the Bible is sufficient. Kasi nung time na ginawa niyo, hindi niya pa alam ang Bible, hindi niya pa alam ang At sa tulong ng mga kapatid, naliwanagan siya at nakita niya yung kamalian niya. Ang Biblia, sabihin nga po ninyo, ang Biblia ay sapat na. Ang Biblia ay kumpleto na. Okay, tatandaan niyo po yan para wag kayong matatangay ng mga kanya-kanya mga patotoo. Ito po isang pastor. Pastor ito, si Don Piper. Don po ang pangalan niya, hindi po yung mayaman siya. Don Piper. Apelyido niya Piper. Hindi po yan si John Piper. Don Piper. Pastor din po siya. Ngayon, ganun din, na aksidente siya at ang kwento niya, siya ay namatay. Kwento niya yun, namatay siya for 1.5 days. So ngayon, dinala daw siya sa langit at gumawa siya ng libro at kumita ito. Dami na itong interviews Talagang sumikat ito si Don Piper. Kasi nga why? Bakit sumisikat yung mga ganito? Dahil sa mga Kristiyano na kulang ang kaalaman. Mga Kristiyano na hindi solid ang kanyang faith doon sa completeness ng Biblia. Gusto niya yung another account other than the Bible para maniwala siya sa Biblia. Tungkol sa heaven. Ngayon, kung papakikinggan nyo na maigi yung kanilang mga testimony, puro mga personal nilang mga idea about heaven. Kung ano yung theology niya, yun yung nakikita niya doon. Nakita niya pa daw yung pagpasok niya daw sa heaven, sinalubong daw siya ng mga kamag-anak niya ng mga namatay na, ganito. Describe niya yung mga ganito. Puro mga alam mo, ang layo, kung titignan mo yung mga biblical account, ang layo. Ito, another pa ito. 23 Minutes in Hell naman to. Kumita din tong libro na to. May mga DVD pa yan. Pinagkakitaan din yan. Kaya mag-ingat kayo. Ang dami ng mga nagpakita ng ganyan. Kasi pera po ang pinag-uusapan dito. Ginagawa nilang for profit. Okay? So ngayon, tignan nyo ang sinabi ni Apostol Pablo. I know a man in Christ for 14 years ago. Whether in body, I do not know, or out of the body, I do not know. God knows such a man was caught up to the third heaven. Wow! Ito naman. Nako, dumami yung speculation, third heaven. So, may first heaven, may second heaven, may third heaven. Nung seminar, tinanong sa akin yan Papag-uusapan natin ngayon kung ano po yung third heaven na yan. Okay. I know such a man, whether in the body or apart from the body, I do not know. God knows. Was caught up into paradise. And I heard inexpressible words, which a man
What? Oh, si Apostol Pablo nandun siya, nakapunta siya eh. Anong kwento ni Apostol Pablo tungkol sa heaven? Ha? Ha? Dinescribe niya ba? O yung mga nagpapatotoo, ang dami yung description, dinescribe niya. Pati daw yung mga halaman, may buhay. Yung music daw, buhay lahat, buhay lahat. Sabi nga ng mga kanya-kanya mga description ng ano eh. Samantalang si Apostol Pablo eh. Mga bagay nakita ko, hindi ako allowed magsalita. At hindi kayang i-describe ng lips. O, sino pa niniwalaan nyo? Kaya mag-ingat kayo na mabiktim kayo ng mga ganyan. Amen pa ba? Stick to the Bible. Amen. Ano nga uli, nung nakarating si Apostol Pablo sa third heaven, paano niya, ano ang pangalan niya doon? Ha? Anong pangalan ng third heaven? Ayon kay Pablo? Paradise. O mamaya tatalakayin po natin yan. Ano nga uli yun? Ano yung third heaven na pinuntahan ni Apostol Pablo? O, nasa may Bible ba? O mamaya pag-usapan natin yan. Okay. So ito, alam niyo ba si Kenneth Hagin, isa ito sa mga, mga prosperity preacher? Ito yung isa sa mga kasama ni Kenneth Copeland na alam mo yung tinatawag nilang yung mga revival, yung tumatawag, para sila mga hayop na gumugulong-gulong. Yan, sila yan. False prophet po yan. Ang sabi niya, nagpunta na daw siya ng langit bago pa siya sa impyerno bago pa siya na born again. At kinausap daw siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, Kenneth Hagin, if I give you a message for an individual, a church, or a pastor, and they don't accept it, you will not be responsible. They will be responsible. Banta daw ng Diyos sa kanila. There will be the minister who don't accept it, they will fall dead in the pulpit. O, ang daming natakot sa banta na yan. Kaya lahat kay Kenneth Hagin, may prophet yan, baka mamatay tayo. O, dami naging followers, dami na loko dyan ni Kenneth Hagin. Daming bumilib dyan mga born-again Christians eh. Kenneth Hagin, ang daming libro niyan. Isa sa mga libro niya, itong I Believe in Visions. Ang dami niyang mga mali na mga practices, katuruan. Isipin mo yan mga kapatid. Pinapasok sa loob ng church yung mga false prophet na yan. Kaya nga alam mo, sa totoo lang, ang dami mga self-proclaimed prophets dito sa mundo. Sa Pilipinas, ang dami. Mga kanya-kanyang proclamation na prophet siya. Nakakatakot po yan eh. Wala pa talaga ako nakikitang totoong prophet talaga na katulad yung nakita natin sa may Bible, sa Old Testament. Puro mga self-proclaimed prophets. Ito, siguro kilala nyo naman to si Mary Baxter. Mag-ingat kayo, napakaraming libro ng babaeng ito. Ito yung unang-unang libro na ibinigay ng isang kaibigan sa akin na A Divine Revelation of Hell. Kasi ganito, ito pong si Mary Baxter, siya po ay isang ordained minister noong 1983, Full Gospel Church of God. Church of God po siya. Okay? In Taylor, Michigan. And he received a doctorate of ministry from Faith Bible College and officiate of Oral Roberts University. Isang malaking Bible school ito sa Amerika, si Oral Roberts. Puro mga signs and wonders yan sa mga Pentecostals. Ngayon, etong si Mary Baxter, matindi ang claim nito. Kinausap daw siya personally ni Jesus. Hindi siya namatay, buhay siya. Kinausap daw siya ni Jesus, ang sabi sa kanya, she actually went through hell in dreams for 40 days every night. Every night, in 40 days, dinadala siya ni Jesus sa langit, sa impyerno, at ang daming ipinakita ng Panginoong Jesus sa kanya. Ano ang purpose? Sabi niya ganon, this book was written to help people to overcome evil and be saved, and para maligtas sa kanya ng mga kaluluwa. So sabi daw ni Jesus sa kanya, Mary, this was her purpose in life, to write and tell what
he has been shown and told to her. Yung pinakita daw ni Jesus sa kanya, iyon ang sasabihin niya. So sa madaling salita, kinakailangan ni Jesus yung tulong ni Mary para i-convince yung mga tao about heaven and hell. Kasi nga kulang pa ang Bible. Kulang pa yung mga in-accomplish ng mga apostles. Kulang pa yung si Jesus nagpunta dito to testify. Kulang lahat yon. At kinakailangan si Mary Baxter, yung tulong niya para ang mga tao ma-convert, maintindihan talaga yung kung ano yung gospel, maintindihan kung ano yung langit, kung ano yung impyerno. At para ma-overcome daw natin ang evil, ang kasalanan. Ayan ang implications sinasabi ni Mary Baxter. Sang-ayon ba kayo? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kapag ang tingin nyo sa may Bible, kulang siya. At kinakailangan pa na merong patay o buhay o na nakaranas ng near-death experience na kinakailangan pa pumunta ng langit, kailangan para magpa-testify. Malaking problema yan, kapatid. At dyan nadideceive ang church. Dahil hindi matibay ang pangahawak nila sa testimony ng Bible itself. Amen. At alam nyo ba ang pagkakadescribe niya sa impyerno? Ganito. Ang impyerno daw parang katawan ng tao. May kamay, may paa, may ulo, may tiyan, may paa, ganun. At may mga kanya-kanyang rooms para sa torture chamber. At ito yung mga mali. Malalaman mong mali. Noon kasi, nung binigyan ako ng libro nito, hindi ko pa alam kasi. Kulang pa ako sa kaalaman para i-refute yung mga kamalian nitong ni Mary Baxter. Pero marami ng Kristiyano, ito ay inintroduce ng Church of God. Inintroduce ito sa mga churches. Ang dami nakabili ng libro na ito. At baka kung meron kayo niyang kapatid, sunugin nyo na. Huwag niyong pamimigay. Okay? Kasi kasinungalingan po yan. Unang-una, napag-aralan natin tungkol sa impyerno, hindi po ba? Okay. Unang-una, pinortray niya doon na mga kaluluwa doon ay nagsisisi. Totoo ba? Napag nasa impyerno, mayroon pang time na makapagsisi ang mga kaluluwa? Wala na. Unrepentant na kasi na eh. Nakita niyo na yung mga verse may Bible, hindi ba? Wala na. Lalo pa nga nilang ibablaspheme si God doon eh. Okay, pangalawa. Sinabi niya na ang mga kaluluwa, pag nandoon, yung mga demonyo ang nagdadrag ng kaluluwa papunta doon sa may impyerno. Oh, alam na, pinag-aralan natin yan. Tama? Okay. Pinakita niya rin doon, ang pagkakadescribe niya, ang impyerno, sila yung mga nagpaparusa doon sa impyerno. Oh, sila nga yung tinotorture doon eh. Tama? Okay. Pangapat, na yung mga, ayan, tapos para bang yung mga angels parang hindi sila tormented doon. Okay. Another na dito, si Satan ang in charge sa impyerno. Lahat ito mali ito eh, sablay lahat ito eh. Tama. At sinabi niya pa roon na doon sa may impyerno, meron doon parang karnibal. Meron doon isang parang karnibal doon, tapos yung mga kaluluwa ng mga tao doon, pinaglalaroan doon ng mga demonyo, at yung mga demonyo tatawanan daw habang sila pinaglalaroan doon. Makita mo kung malililigaw kayo pag kayo nagbasa ng mga ganito. Pero ang daming na paniwala nito. Ang daming na-deceive nito. Mga deceiver ito. Sino yung mga na-deceive niya? Yung mga taong hindi matibay ang pananalig sa Biblia, na kumpleto na ang Biblia. Amen po ba? Kaya mo napakadelikado, no? Kaya hanggat ngayon pa lamang maganda na mabalaan na kayo. Kung may magkwento sa inyo, may mag-introduce sa inyo, ay ganito, nakapanaginip ako, nakapunta ko ng langit, o nakapunta ko ng impyerno. Sabi ng Panginoon, ganito, mag-ingat kayo sa mga taong ganyan. Ang Bible is complete itself. Sabihin nga ninyo, ang Biblia ay kumpleto na. Hindi na kinakailangang dagdagan at hindi rin dapat bawasan. Sang-ayon ba kayo dyan? Okay. Ngayon, ito dami niyang libro. Divine Revelation of Hell, Divine Revelation of Heaven, Divine Revelation of Spirit Realm. Okay. Divine Revelation of Angels, Divine Revelation of Spiritual Warfare. Ang dami po niyan, grabe. Ang dami niya. Ang daming libro kumita siya. Actually, kamamatay niya lang nung September lang. Nako, paano na kaya pangmarap siya ngayon sa Panginoon? Paano niya sasagutin ito? Itong mga deceptions niya.
pinagkakitaan niya ang mga bagay na ito. Okay. Kaya nga mga kapatid, tatandaan po natin, ang implications ng mga patotoong ganito, lalo si Mary Baxter, ini-imply niya na ang Bible ay hindi complete. Okay. Pero tatandaan po natin na wala pa si Mary Baxter, ang dami ng naligtas na kaluluwa, ang dami ng nabalaan, hindi po ba? So bakit kailangan pa si Mary Baxter para balaan yung mga kaluluwa para wag pumunta ng impyerno? Kumpleto na, mula pa nung panahon nila Apostol Pablo, hanggang ang dami na nag-testify, using yung Bible lang, and then here comes Mary Baxter, para daw, sabi ni Jesus, ito ang mission ko, para ang mga tao ay maligtas. Yung kailang kaluluwa sa apoy ng impyerno. Ba, mabigat na claim yan. Okay. So kaya nga, ang sabi nga ng Panginoong Jesus sabi ng Revelation 22 verse 19, verse 18 to 19, I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds them, what will happen? Idadagdag ng Diyos sa kanya yung mga sumpa. Ayan. Ay siya, ang dami niyang dinagdag. What do you think? Okay? And in verse 19, and if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his part from the tree of life. Ano pang aasahan niya doon? Binawasan niya ang Biblia. Sinabi niyang kulang ang Biblia eh. At para makumpleto ang Biblia, kailangan yung revelation sa kanya ni Jesus Christ. Mabigat yun yung divine revelation. Nakita mo yung mga title ng libro niya, puro divine revelation. Mabigat na statement yun. Yung mga revelation sa may book, for example, ang book of Revelation, hindi po ba? Yun ay divine revelation ni God kay Apostle John to describe kung ano yung mangyayari sa future. Yun, divine revelation yun. Kay Isaiah, kay Jeremiah, mga prophets. Divine revelation lahat yun. Pero yung matindi itong claim ni Mary Baxter. Kulang pa yung mga lahat ng revelations doon sa may Bible at kinakailangan pa siya para makumpleto at makumpleto yung kaligtasan ng mga tao. Nabigat yan. Mabigat ang pananagutan niya sa Panginoon. Okay. So ngayon, ito yung tanong. Kailangan nga ba talaga ng human testimony to convince yung mga tao about reality of heaven and hell? Okay. Pangalawa, is the testimony of the Bible incomplete that it needs someone either from the dead or near death, or a person who is alive to authenticate that heaven and hell is real? Kinakailangan pa bang may galing dito, o namatay, o nasa na, para lamang i-authenticate yung Biblia? Okay. Ngayon, tingnan po natin yung account sa may Biblia, ayon sa patotoo ng Panginoong Yesus. Ito po ay kwento ni Lazarus and the rich man. Si Lazarus, nung namatay siya ay nasa piling ng Panginoon, representing the righteous. Etong rich man, representing the wicked, the unbeliever. So, nung namatay siya, nagbebeg siya doon kay Abraham, at ang sabi niya, then I beg you, Father, that you send him, si Lazarus, to my father's house. For I have 5 brothers, in order that he may warn them, so that they will not also come into this place of torment. Ano ang sagot ni Abraham sa kanya? And Abraham said, they have Moses and the prophets, yung patotoo ng mga sinugo ng Panginoon, patotoo ng mga man of God. Mga testimonies nila, compiled iyan. It was written in the Bible. Sabi ni
ni Abraham, kumpleto na yan. At ang lahat ng mga prophets na ito, pati si Moses, ay ang kanilang pinaka-main na goal ay si Jesus. Si Jesus ang talagang pinaka-heart ng mga turo nila Moses at ng prophets. At dumating nga si Jesus at siya ay namatay, siya yung tanging galing sa langit, at siya yung nakakita ng langit talaga si Jesus, ha? And then, nagkatawang tao siya, namatay, at muling nabuhay, at umakyat sa langit. Hindi pa ba kumpleto yung patutuo na yon? Ha? Ha? Kumpletong-kumpleto yun eh. Kasi yung mga, sila Moses at lahat ng prophets nag-testify about kay Christ. And then si Christ dumating siya. Kaya ngayon tanong ko sa inyo lagi, bakit pa si Jesus, iiwan niya ang langit? Ang trono niya, bababa lang dito to testify about the reality. And then sasabihin ng mga taong ito, hindi kumpleto yung testimony ng Biblia. Kailangan pa yung testimony nila. Nakita niyo yung absurdity ng kanilang mga claims. Sabi ni Abraham, hindi formula ng Diyos na merong patay na babalik doon para dalawin yung mga buhay. Hindi yan formula ng Diyos. Amen? Para i-convince ang mga tao. Hindi rin formula ng Diyos, either buhay man siya o patay man siya, o nasa near-death experience, lahat ng ito ay hindi formula ng Diyos na kailangan bumalik dito, makakita at i-convince yung mga tao. Sabi ng Panginoon, sapat na ang Biblia sa kanila. Take it or leave it. Kung gusto niyo pumunta ng heaven, mga kapatid, gusto niyo pumunta ng heaven, believe the Bible only. Believe the testimony of the Lord Jesus Christ. Yun lang. Okay? Gusto pumunta ng heaven. Tama? Kung ayaw niyo pumunta ng impyerno, hindi niyo rin kailangan ng outside sources. Sufficient na ang Bible to testify about the reality of hell. Amen ba? Amen. Okay. Kaya nga, pero hindi, sabi ng rich man, hindi kulang, hindi sufficient yan, sabi nung rich man. Sabi niya, kita mo argument nitong na to, no, Father Abraham, but if someone goes from the dead, they will repent. Mas effective yan. Tuturuan kita, Abraham, di mo alam to. Oh, kanino ka mas maniniwala dyan? Kita niyo yung kamangmangan kahangalan ng mga tao? Anong sabi ni Abraham? But he said to him, if they do not listen to Moses and the prophets, if they do not listen to the only one na nanggaling sa langit, nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay at umakyat sa langit, pag hindi na pininiwalaan ang mga testimonyong iyan, they will not also be persuaded even if someone arises from the dead. Amen pa ba? Hindi effective yon as far as the Bible is concerned. Amen. Okay. So ngayon, at least nasya-sharpen tayo, hindi po ba? Nasya-sharpen tayo kasi at least yung error, nalalayo na kayo sa error. Kasi lahat tayo prone. Baka may magkwento sa inyong ganyan eh. Alam mo, nakita ko si Jesus eh. Ano yung tsura niya? May balba siya doon, may hati pa sa gitna. Ay, naku, papaniwala kayo dyan. O ano pa description? Nakaganyan daliri niya. Ano yan, Bongbong Marcos? Ingat kayo ha, ingat kayo. Mga nagkikwento ng mga ganyan, yung mga taong yun hindi nagbabasa ng Bible. Okay. Alam mo kasi, yung curiosity kasi ng tao eh, mas kinikater natin yung curiosity ng tao, kaya tayo napapamali. Si God, hindi niya kinikater yung curiosity ng tao. God is depending on His testimony. Amen? Tignan ninyo yung testimony ni Christ. Okay. Sabi ni Jesus, truly, I say to you, we speak of what we testify,
of what we know, and we testify of what we have seen. Eh bakit nga naman ganun katindi sinasabi ni Jesus? Kasi ako yung galing sa langit eh. Nakita ko yung reality. Amen po ba? Valid ba yung testimony ni Jesus? Siya palang subkumpleto ni. Pero ang sabi ni Jesus, you do not receive my testimony. Yan ang problema. Ayaw natin yung talagang galing sa langit, yung patotoo ng galing sa langit. Ang gusto natin, yung tao, yung katulad natin, na pumunta ng langit, at para magpatotoo sa atin, ayun ang mas gusto natin. Tama po ba? O, yun, may Bible yun eh. Yun ang gusto ng mga tao. Si Jesus mismo na galing sa langit, nagpapatotoo, and yet ayaw niyang tanggapin yung kanyang patotoo. Okay. Sabi ni Jesus, if I told you earthly things, and you do not believe, how will you believe? Even if I tell you heavenly things. O, di ba? Kasi nga ganito Okay. Gusto niyo bang, ang pinag-uusapan dito is about regeneration. Yung born again, tama? Kasi sa John chapter 3 ito discussion ito Ang tanong ko, gusto niyo bang pumunta ng langit? Okay. Ano ang unang hakbang na ginawa ng Panginoon ayon sa Ebanghelyo para tayo ay para makapunta ng langit? Kasi makasalanan tayo Ano yung unang hakbang? Kailangan muna tayong ma-regenerate. Tama? Kasi kung hindi ka ma-regenerate, hindi mo maintindihan yung langit. Yun yung starting point mo Yung ma-regenerate ka muna. Amen? Pag na-regenerate ka, yung i-quicken ka ng Holy Spirit, bigyan ka ng pagkalooban ka ng Holy Spirit, yung linisin ka sa iyong mga kasalanan, yung i-sanctify ka muna, bago ka makapunta ng langit. O, di ba? Formula ni God yun. Kaya nga sabi nga ni Jesus, kung ito pa lamang, the very start, itong regeneration, itong earthly things pa lang na pinag-uusapan natin, hindi nyo na matanggap-tanggap, how much more yung langit pa? Amen po ba? Ang linaw naman, hindi po ba? Okay. Sabi ni Jesus, to authenticate yung kanyang claims, walang sinumang umakyat sa langit, maliban yung bumaba sa langit. Yung anak ng Diyos. Amen. Sino yon? Si Jesus, hindi po ba? Siya lang. O bakit ang iba ang dami nagkiklaim nakapunta ng langit? Samantalang si Jesus nagkiklaim, walang nakapunta ng langit, maliban yung galing sa langit. Ang dami nagkiklaim. Mag-ingat kayo. Yan ay contradicting sa testimony ni Christ. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believes in Him will have eternal life. Okay. So, ganito Ibig sabihin, pag pinaniwalaan ko yung patotoo ni Jesus, magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan. Tama ba? Parang hindi kayo sigurado. Yan ang problema Hindi solid yung paniniwala sa may Biblia Ulitin ko yung tanong ko Kung pinaniwalaan ko ba yung patotoo ni Jesus, pupunta ako ng langit. Kung pinaniwalaan ko ba yung patotoo ni Jesus, magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan. Kahit wala si Mary Baxter. Kahit wala yung man nagsabi na pupunta siya ng langit. Kasi itong mga taong ito, sinasabi na kulang ang Biblia. Kulang pa yung patotoo ni Jesus. Nagkakaintindihan tayo. Sufficient na hindi po ba? Hindi pa pinapanganak si Mary Baxter niyan. Hindi pa pinapanganak sila Don Piper niyan. Okay. Sabi ni Jesus, binalidate niya pa yung kanyang testimony. Kung ako lang ang testimony sa aking sarili, maaaring sabihin niyo hindi totoo ang aking testimony. Bagang matotoo yun. Tama? Pero sabihin ganon, there is another testify me, about me. Sino yon? Si John the Baptist, na forerunner niya. So, napunta si John to testify about the truth. But, sabi niya ganon, the testimony of man, yung testimony ko ay hindi ko kinukuha sa testimony ng tao. Oh, kita mo yan Matindi mag-validate si Jesus ng kanyang testimony Kasi yung tao po pwede pang prone pa sa error kasi ang tao nagkakamali Bagamat yung testimony ni John the Baptist tungkol sa kanya, totoo yun. Tama? Walang kulang yun, walang labis. Pero sabi pa rin ni Jesus, hindi ko tinatanggap yung patotoo ng tao. Meron bang iba na papatotoo sa kanya? Sino yun?
but the testimony which I have a greater testimony than John, the works which the Father has given me to accomplish, that every works that I do testify about me, and the Father has sent me. Oh, nakita niyo mga kapatid? Yung lahat ng ginawa niya, nagturo siya, nagpagaling siya, ang patay na buhay, ang bulag nakakita, ang pilay nakalakad, gumawa siya ng mga maraming himala. Lahat ng ginawa niya yun ay testimony na si Jesus nga ay galing sa langit. Amen? At bakit nga bumaba si Jesus mula sa langit? To testify about the reality of heaven and hell. The reality ng mga programa ng Panginoon. The reality of the promises of God. The reality of the kingdom of God. Lahat yung totoo. Isa lang doon ang langit at ang impyerno. Okay. And then kulang pa, sabi ni Jesus, hindi lang yun. Hindi lamang si John, hindi lamang yung mga gawa na ginawa ko, but the Father who sent me has testified of me. Naalala niyo yung sabi ng God the Father? This is my begotten Son, whom I am well pleased. Amen. Listen to Him, sabi ng God the Father. Oh. Meron ka bang nakita sa may Bible, sinabi niya, listen to Mary Baxter. Listen to Kenneth Hagin. Listen sa mga tao na ipapadala ko sa langit para kasi kulang yung testimony ng anak ko. You have neither heard His voice at any time nor see His form. O, may form. Ibig sabihin, si God may form, ano? Akala kasi natin ang heaven is totally spiritual eh. Yes, spiritual talaga. Kaya lang, ibig sabihin hindi sila mga ghost. Ang heaven ay hindi ghost. Amen pa ba? You do not have His word abiding in you, for you do not believe Him whom He sent. And you search the Scriptures because you think that in them you might have eternal life. And it is this that testifies about me. Ang daming patotoo ni Jesus. Hindi lamang siya sa sarili niya, si John, yung works niya, God the Father, and the Scriptures. Lahat ng ito nag-testify tungkol sa Kanya. Amen. Kaya nga, ito, si John naman ang nagpatotoo tungkol sa Kanya. He who comes from above is above all. Kasi talagang galing siya doon eh. He who is of the earth and speaks of the earth. He who comes from heaven is above all. What he has seen and heard, of that he testifies, and no one receives his testimony. Amen. He who has received his testimony has set his seal to this, that God is true. And for he whom God has sent speaks the words of God, and for he gives the Spirit without measure. He who believes in the Son has eternal life. Kompleto na. Sufficient ng Biblia. Okay. So ngayon, punta na po tayo sa may unang bahagi ng paradise, ng langit. Kanina, nabanggit natin yung about doon sa may mansion. Natatalakayin po natin yan in detail sa next week. So ngayon, pag-usapan muna natin ang heaven as paradise. Kasi si Apostle Paul kayo na binanggit niya, di ba? Dinala ako sa third heaven, at ang tawag niya sa third heaven ay, okay. Hindi po si Pastor Jess nagsabi nun ha. Hindi ko po inimbento yon. Biblia po ang nagsasabi nun, si Apostle Pablo po. Okay. Na ang tawag ni Apostle Pablo sa heaven ay paradise. How about Jesus Christ? Oo, kasi nung siya ay nakabayubay sa krus, di ba yung nasa tabi niya, yung nanalig sa kanya, sabi niya, alalahanin mo ko pag andun ka na sa kabilang buhay. Sabi ni Jesus, today, you will be with me in paradise. Oh, hindi niya sinabing heaven yon, pero alam natin na ang pupunta nila, heaven. At ang tawag ni Jesus mismo, doon sa may paradise ay heaven. O, parehas na ni Apostol Pablo. Sabihin nga ninyo, ang paradise ay heaven.
Naniniwala ba kayo? Nasa Bible ba yan? Baka naman inimbento ko lang yan. Okay. So, ano tayo dyan, ha? Okay. So ngayon, ito na po yung sinabi ni Apostol Pablo kanina, na nakarating sa third heaven and was caught up to paradise. At nakapakinig siya ng mga words na inexpressible and man is not permitted to speak. Okay. And another verse sa may Book of Revelation, binanggit uli yung paradise. And this time, ay binanggit yung Tree of Life. Oh, teka muna, nagkakaroon na tayo ng hint kung ano yung paradise. Amen po ba? Ay, teka muna. Medyo exciting ito Kasi kinoconnect tayo, pag pinag-usapan natin ng paradise, ikinoconnect tayo sa Tree of Life. Teka muna, may naaalala ako dyan eh. May naalala ba kayo dyan? Nasaan yung Tree of Life? Nasa Garden of Eden sa Genesis. Teka muna. Ibig mong sabihin yung paradise doon. Langit? Right before your nose. Hindi kayo makapaniwala. Kaya tatanong ko kayo, sino nagsabi na paradise ang langit? Si Pastor Jess? Ikinokonek ko lang kayo ginagahid ko lang po kayo sa mga scriptures. Kung ano yung patotoo, paano pinipresent ng Panginoon ang langit. Sinabi niya paradise. Sabi niya Apostol Pablo. And in the book of Revelation, ang makaka-overcome ay bibigyan ko ng karapatan na makakain ng bunga ng Tree of Life. Saan? Nasaan yung Tree of Life? Nasaan? Maalala mo yung Garden of Eden. From the beginning, teka muna, ang tao pala, nag-umpisa pala siya sa langit. Teka muna, bago yun Pero bakit natin naintindihan? Akala natin yung garden lang, parang isang garden lang, no? Yung luntian. Pag nakapunta ka sa may mahalamanan, nasa Garden of Eden ako. Ayun kasi ang thinking natin. Hindi natin nakita yung presence ng Diyos doon. Kasama ng tao ang Diyos. Kung nasaan ang Panginoon, doon yung langit Hindi po ba? Yung paradise ay heaven na ginawa ni God para sa tao. Ang paradise po mga kapatid, ay hindi lamang po siya isang lugar. Siya po ay covenant place. Siya ang tao nag-start sa paradise at ibabalik din siya ng Diyos sa paradise. Amen po ba? Kasi ganito, alam niyo kung makita na dito, ganito. Ang akala kasi ng heaven, kung yung talagang yung tirahan ni God na heaven, akala natin doon talaga tayo. Yun yung heaven na nandun ka sa presence ng Panginoon. Samantalang nag-start ang kwento ng tao, kasama niya si God So may paradise Garden of Eden. Hindi po ba? Hindi po ba? Pero parang mukha niya, parang punong question mark, Right before our nose, nandyan na Naging malabo lang dahil na nagkaroon ng mga maling interpretation. Binabalik ko lang po kayo ginaguide ko lang po kayo sa scriptures. Wala pa akong iniimbento. Okay. Man's history began in paradise, in the Garden of Eden, a covenant place created by God for the covenant man. Yun yung in-appoint ni God para sa tao, from the beginning to the end. Tignan nyo ang Book of Revelation. Yung paradise restored. Tama? Pinakita yun Revelation 21. Nandun na si God, muli. Andun na yung paradise, pero this time ang paradise, iba na. Ibang-iba na yung paradise. Hindi na siyang puro dahon lang. Pag-uusapan po natin yun sa third Sunday. Para may suspense. Amen po ba? Ibang-iba na. Yung ibig sabihin, yung Garden of Eden na yon ay isang parang prototype lang yon. Prototype lang yon na kung saan ide-develop ng tao yung kanyang mga binigay ng Panginoon para lumaki yung kingdom ng Panginoon. Ang paradise is the kingdom of God on earth. Kaya nga kingdom of heaven yan. Amen po ba? Madalas natin tawagin yan kingdom of heaven Amen po ba? Nasaan yung kingdom of heaven? Nandito sa atin. Kaya nga tayo niligtas, ibinalik tayo sa paradise.
Alam nyo ba ang paradise is a present reality sa atin ngayon? Nasa paradise na tayo ngayon eh. Pero makikita pa natin yan pag namatay tayo, mas makikita natin yan. At lalo na sa restoration of all things, kitang-kita na natin yung fullness ng paradise restored. Amen. Actually, pag namatay tayo, di ba ngayon nasa heaven na tayo, di ba? Nasa paradise na tayo ngayon eh. Kasi may buhay na tayo eh. Nasa atin ang Panginoon, tama? Pag namatay ka, tuloy-tuloy lang yun. Pero nandoon ka lang sa tinatawag na intermediate state ka pa lang. Nandoon din si God. Heaven din yun. Paradise din yun. Pero hindi pa yun yung fullness kasi kulang pa yung tao, wala pa yung resurrected body niya. Yung fullness ng heaven ay makikita mo na doon sa Book of Revelation. Amen. After ng resurrection. Nag-umpisa sa paradise, mag-e-end sa paradise. Ito yung intermediate state, yung sa Hades, yung portion na kung saan pansamantala lang tayo doon. Transient lang tayo doon. After that, ito na yung totality, yung fullness after ng resurrection. Malinaw ba? Kaya nung tinalakay ko about hell, dapat nasusundan po niyo po yan. Amen. So ngayon, heaven or paradise is compared to the Garden of Eden to indicate the continuity of the covenant of God sa atin. Ganyang kahalaga yung covenant, mga kapatid. Amen po ba? Okay. So paradise is the home of the redeemed. Sabihin nga po ninyo, ang paradise is the home of the redeemed. O yan. Gusto niyo ba sa paradise? O huwag kayong malilito kasi langit po yan. Bakit po naging langit yan? Yan yung langit na dinesignate ni God para sa atin. Humirap lang kasi dahil ang daming napasok na mga foreign ideas about heaven. It declares that God's covenant is with man for time and eternity. So tuloy-tuloy po yan. Habang panahon po yan. Amen. Kaya nga, ang covenant, hindi lang po siya basta treaty. Ang covenant ay kung saan tayo, mga tao, tinipon tayo. Tinipon tayo as one community, as one nation, under His kingdom. Okay? So, tatandaan niyo po yan. Iyan ay bahagi ng covenant ng Panginoon. The blessings of the covenant. Yung ikaw ay ma-restore sa presence ng Panginoon. Nakita nyo mga kapatid, kung ang paradise noon sa Old Testament ay hindi siya yung heaven, bakit pa kinakailangang palayasin ng tao sa paradise? Tama? Ginuwardyahan yan eh. Di ba? Ginuwardyahan yan yung paradise. Ginuwardyahan niya ng dalawang anghel. In-expel sila kasi may flaming sword. And then nakita po natin mga kapatid, hindi doon nag-end ang story ng tao. Ang purpose ng Panginoon, dire-diretso. Talagang nasa programa ng Panginoon na ang ibabalik ng Diyos ang tao sa paradise. Kasi iyon yung kanyang covenant place eh. Doon siya nag-start. Nag-fall ang tao sa kasalanan. So ano nangyari? Nung bumagsak siya, here comes Noah. Kasi dinestroy na ni God yung earth talaga kasi because of sin. Tama? Tapos, dumating na si Abraham. Si Abraham, doon na nag-start si God. Yung kanyang saling lahi. And then, yung saling lahi niya, ito yung mga heirs ng kanyang promise. And then, dumating na si Moses. At pagdating ni Moses, ipinatayo na yung tabernacle. Kitang-kita mo yung tabernacle, alam nyo ba? Sa tabernacle, kitang-kita mo yung paradise restored, yung idea ni God na ibabalik ang tao sa paradise. Kasi, si God, ito yung earth, saan tinayo yung tabernacle? Sa gitna ng disyerto. Ang disyerto, isipin mo yun, yung disyerto kabaliktaran ng Garden of Eden. Ang Garden of Eden, luntian eh. And then here comes yung wilderness, tuyong-tuyo. Walang buhay. Pero inilagay doon sa kalagitnaan yung tabernacle, sa tuyong-tuyo. What purpose? Para ipakita na muling naibalik yung presensya ng Diyos sa tao, sa earth. Amen. Nag-start na yung ng Panginoong Diyos.
And then ang tao nagkaroon na ulit siya ng buhay. Kaya pagpasok mo sa may tabernacle, kitang-kita mo lahat yung mga images ng Garden of Eden. May mga palm trees, may cherubim, yung cherubim na nakabantay dyan, no? Nandoon na sila nung sa may Ark of the Covenant, nandoon yung dalawang cherubim, wala na yung sword. Wala na, kasi mamamatay ang tao pag bubalik siya doon eh. Si Jesus ang namatay para sa atin sa may sword na yun. Siya ang pinatay para tayo ba ibalik sa may paradise. Kaya yung dalawang cherubim na yan nabantay dyan, sila yung nasa may Ark of the Covenant, nakatingin na yung mata na yung kanilang pakpak, nakagano na o naka-overshadow na yung mercy ng Panginoong Diyos. Na sila mismo witness para makabalik ang tao sa may paradise, may magtatagas ang dugo. Dugo ng Panginoong Yesus. Kaya tuwing pinapatak doon, nakatingin yung cherubim doon eh. Hindi niyo ba napansin nung si Jesus ay muling nabuhay sa tomb? Nakita nila may dalawang lalaki, nakaputi. Actually, cherubim yun eh. Sila yung witness. Witness na muling nabuhay, na bayaran na in full yung lahat ng offenses ng tao. At ang tao ngayon ay welcome na makabalik sa presensya ng Panginoon. Paradise is restored sa death and resurrection ni Christ. Yan ang inaccomplish ni Christ nung siya ay unang pumunta rito. At sa pagbabalik niya, yung totality, yung fullness ng paradise. Amen. Wonderful, hindi po ba? Pero naghahanap tayo ng ibang heaven kasi. Samantalang doon tayo in-appoint ni God sa paradise from the very beginning. At sa Book of Revelation, doon tayo binabalik ng Panginoong Yesus. Amen. O, naiintindihan nyo na kung ano yung third heaven? Huwag na kayo mag-speculate kung ano yung third heaven. Malinaw na ba sa inyo yung third heaven? According to Paul. Ano nga uli yung third heaven? Oh, kita nyo, di nawala na yung mga speculations. Amen po ba? Okay. Ngayon, ito na po. Ipinakita na sa Book of Revelation yung paradise. Ang ganda na ng paradise, isa na siyang city. Amen. Isa na siyang napakalaking city. Di ba yung heavenly Jerusalem bumaba? Galing sa heaven, bumaba sa earth na, oh. Yung parang yung tabernacle noon, yung galing sa langit, bumaba doon sa earth na tigang na gano'n, yung presence ng Panginoon. Nag-connect na uli yung heaven, earth. Nakita yung sa Book of Revelation, totality ng lahat ng bagay. Yung completion, ipinakita yung heaven. Yung final place ng tao, it is a city. Amen? Paradise is now a city. The new heaven and the new earth. Wala na yung curse. Wala na yung sin. Wala na yung death. Ang tao is fully restored sa presence ng Panginoon. Nandoon na uli si God tsaka yung tao, magkasama na siya forever and ever kasi wala nang kasalanan eh. Wala nang makapag-iwalay sa tao tsaka sa Diyos. Basahin nyo kasi yung Book of Revelation. Ang ganda. Amen po ba? Gusto nyo bang maintindihan yung mga sinasabi ko? Basahin nyo ang Book of Revelation. It is the full restoration ng paradise. Amen. Amen ba? Amen. Kaysa maniwala kayo sa mga patotoo ng kung sino-sino diyang galing daw siya sa langit. Basahin yung Bible. Kompleto na siya. Amen. Ang tao is fully restored. O di ba doon sa may Garden of Eden, naalala nyo noon sa may Genesis, nandoon yung rivers, yung Gihon, yung Pishon, yung Euphrates, yung Tigris. Dito ay pinakita na yung river of life na galing sa trono ng Panginoong Diyos at nandoon yung Lamb. At sa middle ng street, at sa may kabila, nandoon yung river of life, and then sa magkabila, nandoon yung tree of life. Wow! Kaya nga, hindi yung pwedeng paghiwalayin yung paradise at saka yung tree of life. Amen. Amen po ba? At yung tree of life bearing 12 kinds of fruits, yielding its fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nations. Amen. So, ang ganda, hindi po ba? So ngayon, finally, mga kapatid, ito na po. So ang tao, the redeemed man was brought back to paradise.
sustained by the river of life, regaining his lost dominion. Kaya nga ito ang problema eh. Kasi alam niyo ba yung problema ng mga rapturists? Ganito, short-sighted. Ang lagi lang iniisip nila ganito, pagdating ng rapture, caught up in the air, yun lang yung inabangan nila, yung caught up in the air. And then tanong ko, ano na? Ano na kasunod? After caught up in the air, ano na? Wala na may kwento. Amen pa ba? Kulang eh. Samantalang sa may Bible, kumpleto. Magkakaroon muna ng resurrection. Amen. Titipunin tayo ng Panginoong Diyos, bubuhay yung mga napatay, at yung restoration of all things. Tapos pagkatapos kasi yung restoration of all things, ni-restore na yung paradise totally sa tao, and then here comes the Lord, here comes the Father, kasama na natin ang Panginoong Yesus, and we will rule. Itutuloy na natin yung naantala na trabaho ng tao noon. Yung magte-take dominion na uli siya sa buong creation. Amen pa ba? Nandun yun yung kwento ng paradise sa may Genesis Yun lang din ang babalikan natin. Tuloy-tuloy na ang kwento, ang tao, they will rule. Kaya hindi siya boring, hindi yung nasa ulap ka lang, patalbog-talbog ka sa ulap. Amen. Magro-rule kayo, kaya nga sabi nga niya sa mga parable niya, ikaw, dahil faithful ka, you will rule in 10 cities. Ikaw, faithful ka, magro-rule ka sa 50 cities. O, di ba? Kasi ruler tayo. We are destined as rulers. Amen po ba? O, di mas kumpleto yung idea ng Biblia. Hindi lang yung caught up in the air. Tapos, next. Next, ano na? Ano na? Wala, kulang. Amen. Naiintindihan na ba ninyo? Yan ang heaven. Hindi siya yung parang fantasy-like na may mga angel, lilipad-lipad ka lang doon sa ulap. Kasi magiging angel na ako. Paawit-awit na lang ganun. Nakita mo yan yung mga maling idea. Amen. Amen po ba? May duda pa ba kayo? Malabo ba yung sinasabi ko? Dahan-dahan na nga pag-explain ko para magkaintindihan tayo. Okay. So sa sunod, pag-uusapan naman natin mansion. Isa-isahin natin. Ano ba talaga yung mansion na yan? Kasi alam naman natin hindi siya literal Tama po ba? So somehow, nakapag-establish na tayo kung ano muna yung heaven. It is paradise. Amen. According to Jesus, according to Apostle Paul, according to Apostle John, not according to Pastor Jess. Amen. So tayo pong lahat ito mayo. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat sa iyong pagtuturo. Salamat, O Lord God, sa iyong katotohanan. Salamat sa mga inihanda mo sa amin before the foundation of the world. Salamat, O Lord, at kami, ang binigyan mo kami, Panginoon, ng lugar kung saan kami, ikaw ay aming mga kapiling magpakilanpaman. And this is paradise. Dito kami nag-start at dito kami babalik, Panginoong Diyos. At ito ang reason kung bakit ka namatay at muling nabuhay, to restore everything that was lost. At Lord, and thank you, we regain this because of your great mercy toward us. Lahat ng ito ay biyaya mo lamang sa amin. We do not deserve this. We do not deserve to inherit these things, O God, for we are sinners. But because of your mercy, your loving kindness, your faithfulness to your word, iginawa mo ang lahat ng ito, ibinalik mo kami, Panginoon, sa original purpose, so that we will enjoy you forever and ever. And Lord, it was written in the book of Revelation, in chapter 21, ipinakita mo doon ang destiny naming lahat. Lord, we thank you and we worship you in Jesus' name. Amen. So, upo po muna kayo. So, sa next Tuesday, pag-usapan po natin yung mansions in heaven. And then, next Sunday pala. And then, in the third Sunday, pag-uusapan po natin yung new heaven and new earth. Yung book of Revelation, chapter 21. Okay. Thank you po sa inyo. Church, are we blessed at na-revelation ngayong araw na to? Amen, totoo. Wag po tayo lumayo sa false prophet. Meron pong kilalang false prophet dito sa Philippines Kung familiar po kayo kay Kiboloy, di ba po? Naakusahan po siya actually ng US
dahil sa kanyang human trafficking and child abuse. Hinahabol po siya ng US government ngayon. Amen. May ko-confess po ako sa inyo. I used to be deceived by the near-death experiences ng mga authors of this book. Actually, nagpa-follow po ako nito noon sa YouTube. Kasi parang kapanipaniwala di po ba? Pag mababaw po ang pagkakaalam natin sa Bible, talaga pong maliligaw tayo. Maniniwala at maniniwala ka dun. And thank you, Pastor, for the enlightenment of what is heaven and hell. That the Bible testimony is sufficient enough to describe what is heaven and what is hell. Amen? Mga kapatid, tumayo na po tayo para sa ating offertory. But before that po, dumako po muna tayo sa ating offertory song. And then prayer will be led by Sister Nelia. Malakia sa Kapitulo 3, versikulo 10. Amin dagiti apagkapulo iyagyo iti kamalig. Tapno maadda iti taraon iti balay ko. Ket subuken dat pangaasiyo iti daytoy abanag kinani ako. Tibuyot ko to saan kunto aluktan kada kayo dagiti aribingbeng iti langlangit. Ket pudno ang mangibukbukak to kada kayo iti bendisyon agingga nga awanin panagkasapulan. Kumararag tayo kakabsat, amami a Diyos nga nailangitan, sika nga gabuayan ti biag bileg ken pagpigsami. Iti daytoy nga agsapa kayat mi nga iibkas, iti naimpuswan a panagyaman nga agkakabsat ken agagayem, iti paay mo anasalun at apisikal mi. Nang nangruna iti na espirituan, kayat mi nga ulitin ti agyaman nga agkakabsat ken natipon-tipon kami nga agkakabsat ita nga agsapa. Tapno maparegta, mapabileg, ken maaddaan ti rag-o a puso. Ket agbalin kami anaragsak ti panagdaydaya mi maitunos ti pagayatam, Apo. Iti daytoy nga agsapa, kayat mi nga agpakid daw iti nasantuan nga espiritum. Tapno inka matarusan ti saom, ken aramid mo ket iti kasta, iso ti gabuayan ti rag-umi, nga agserbi ken ka, iti panunot ken puso mi. No pay nagado ti problema ang mapasangsanguan mi, na kangrunaan na ti sangulubungan. A pandemic ko, o sakit kadagti ipaay mo ti protection, ken panarabad mo, tapno masurot mi dagiti paglentigam ti gobyerno, a protocols ket nasalun at ken naragsak kami nga agserbiken ka. Ket agbalegi kami babaen ti tulong mo, o Ama. Kastamit nga impaay mo ti panakawan ti basol mi. Ken nalabsing mi tapno na nadalus kami nga agserbiken ka, Apo. Ket banag na maaddan to kami tinadalus a konsensya, kinasinged a relasyon kengka. Agsipod tadawatin mi dagitoy, nga ikarkararag mi kengka, o Apo. Ama, dawatim kad Apo dayto ikapulo nga iyawat mi kengka, nga sapay la ko maapo dayto nga dato mi kengka, Apo, ket agserbi iti pagariam. Da kami, Apo, giyawat kengka nga naragsak kinraagrag o king kaapo. Agyaman kami, Apo, kin bendisyon ti amin nga nangiyawat, Apo, kadagitoy nga tithes and offering, Apo. Salakniban na kami, taanyaman nga dumteng nga didigra iti biyag mi. Dagitoy, Apo, didadawatin mi, babaen tinasantuan nga ayat mo, kindungum kada kami. Amen. Thank you, Sister Nelia. Napakaganda po ng kanyang prayer. Although ang lalalim po ng Ilocano, hindi ko magets yung iba. Pero alam ko, ang ganda ng prayer mo.
Dumako na po tayo sa prayer for the next gen. May we request Brother Zuriel to pray for all children. Saan po sila? Saan po yung ating mga kids and young people? Punta po kayo sa harapan para ma-bless po tayo. Di ka na, siya Maya. Kanina ka pa, alam ko. Gusto mo na pumunta sa harap, halika na. Mga young people po, hindi na kayo sa harapan. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Quiet na po mga bata. Magpe-pray tayo. Okay, let us bow our heads and let us pray. Father in heaven, we praise thy name, O Lord God. Salamat po, Ama, sa buhay ng mga kabataan, ng mga bata na narito ngayon sa harapan. And we thank you, Father, for giving them life and allowing them to know you, Father God, na sila ay makapakinig din ng iyong mga salita, makita nila kung ano ang buhay na meron sa iyo, Panginoon. And we pray, O Lord God, that may you strengthen them and open their eyes more and give them the faith that you gave us, Father. Sa ganun ay kaming lahat ay makapagpuri ng naaayon sa iyong kagustuhan. Maraming salamat po, Ama, sa mga pagkakataon na ito na kami ay binibigyan nyo ng panahon na ipanalangin din namin ng aming mga anak at may offer din namin sila sa inyo, Ama. We pray na kaming mga parents ay tulungan nyo rin po sa aming mga ways na pagpapalaki sa kanila kung saan kami ay maging ilaw din sa mga anak na ito, Panginoon. At makita nila kami at magaya, matularan na naaayon sa iyong mga salita. Salamat po, Ama, sa mga bagay na ito. Bless us, Father, and bless them, Father God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, we have some few announcement. Ang ating MC next week si Sister Lina. Ang ating scripture reader si Sister Princess Apricio. Offertory po, may we request Sister Lolit. And then ang ating prayer for the next gen si Sister Annette. May another announcement po? Hello, good morning po sa ating lahat. And tulad nga ng unang pagbati ni Sister Gina kanina, nakikita na natin, Paskong Pasko na sa ICC. And we're planning to have our Christmas party. I would just like to announce po. We're planning to have our Christmas party doon po sa farm nila Sister Annette, ang ating venue, which will be held we will hold it on December 19. Tama ba, Sister Annette? December 19. So, yeah, sa hapon po, hapon. So most likely, ang ating assembly time is 3 o'clock. 3 o'clock ang pagpunta po natin doon. And then we will start, para ma-enjoy din natin yung place, di po ba? And then, actually, sa kapitbahay lang po yung farm ni Sister Cha, so we can just go around, di ba? Ang galing-galing po ng Panginoon sa atin, sa ating iglesia, sa ating
family ICC, di ba? ICC family because He has granted us these places where we can celebrate yung atin pong mga events na ganito. So we're going to have it on December 19 in the afternoon hanggang siguro we start the program 4 o'clock hanggang 6 ang ating program. And then if you still want to stay, and siguro we can stay hanggang hanggang kailan natin gusto. Gusto niyo tumira na tayo doon, pwede naman. Ay, joke lang. Okay, and then we're going to have another pastor's ministerial seminar first week of December, the first Tuesday of December. So meron pa po tayong isa na for this year na pastoral seminar. So we would like to encourage yung mga kapatid po natin to support, maging support po tayo not only in prayers but also let us join in supporting these ministries na ipinagkatiwala po sa atin ng ating Panginoon. So and then going back dun sa ating December po na ating Christmas party. So we're planning to have a program. Tapos po, kung gusto niyo pong mag-share ng inyong mga blessings din to bless others sa atin pong iglesia, you can always coordinate with us so we can work together on how we're going to give out yung atin pong mga blessings that we would want to share for our church family. Okay? So, yun po, meron po tayong mga games siguro, kasi open air naman, open space. And you just pray po na wala ng lockdown muna. Ano po? Let us pray to God that He may be gracious enough to give us this time for us to enjoy each other. Diba? At saka pasalamatan ng ating Panginoon sa buong taon na ipinagkaloob niya sa atin, na tayo ay ligtas sa Kanyang presensya. Amen? Meron pa po ba akong nakalimutan na announcement? So, for now, yun pa lang po. Siguro, I would ask the JGs, yung ating po mga kuyas and ates, to prepare also special numbers coming from the youth and from the kids, yung mga available, yung mga available na makaka-join during that time, okay? Yes? Okay. So maraming salamat po and Merry Christmas sa ating lahat. Oo, si Pastor daw, special number si Pastor. Sige, Pastor, special number ka. Abangan namin yan. Okay, mga kapatid, midweek service natin, tuloy-tuloy po ito. 5 p.m. po dito sa ating service center. And then ating youth fellowship, face-to-face na to. Face-to-face na daw po. Sister Raquel, itap mo lang ako sa food. Tapos, okay, magkita-kita po tayo next week sa panibagong revelation ng Word of God, yung tungkol sa mansion. Mamili na po tayo dun. Amen? Okay, please stand for the final song, after which the benediction of our dear pastor. Merry Christmas in advance. Hallelujah. Maraming pong salamat, Ama, sa natapos pong gawain. Ngunit ang iyong presensya ay tuloy-tuloy sa aming buhay. Marami kang pag-asa at pagpapalang inilaan sa amin at ito po ay amin pong gagamitin sa araw-araw ang iyong habag at biyaya, ang inspirasyon ng iyong mga salita. Lord, thank you, O Lord, sa buhay na kaloob mo sa amin. Ang lahat bago. Ang buhay na punong-punong pag-asa. Sapagkat ngayon pa lamang ay naiugpong na kami sa iyo at tinatamasan na namin ngayon, Panginoon, ang biyaya ng iyong kalangitan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong katotohanan at sa lahat ng inihanda mo sa amin, Panginoong Diyos. Lord, pagpalain po kami sa linggong darating at nawa patuloy mong pagpalain ang lahat ng aming mga hanapbuhay. Bigyan mo po kami ng kalusugan, pag-iingat, kagalakan, kapayapaan, kalaki, Panginoon, ang kaayusan ng lahat ng bagay.
sapagkat sa iyo, Panginoon, ang lahat ng bagay ay tuloy-tuloy mong inaayos sa aming mga buhay. Pagpalain mo rin po ang aming mga anak at ang aming mga plano sa buhay at may align sa iyong kalooban. Lord, thank you sa iyong presence sa aming kalagitnaan. Thank you, O Lord, sa lahat ng iyong mga biyaya. Bless us, O Lord. In Jesus' name, Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon.